Balik tayo sa dating gawi. Ace na LX20 na naman. Kasi magkakasunod ngayon ito. Tatlong Ace na LX20. Dalawang taga Caloocan ko yata. Isang taga Sauyo lang din. Ayan, wala na yung Ace na CE7, wala yung CE7 tsaka CE5 eh. Kaya ito na naman pumalit. LX20 na naman ulit. Ayan, yung may-ari nito ay si Sir Romy ng Caloocan. Ayan, dalawa nga ito. Yung isa, pauli na lang natin ulit. Ang issue nito, kaya nila rito sa atin, common. Naka-protect yung channel 2 or ito, pakita ko na lang sa inyo para mabilis yung video natin kasi paulit-ulit na. Ayan naka-protect siya. Yung channel 1 naka-good, then channel 2 is naka-protect. Ayan. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then shoutout sa inyo Ayun, bali ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin itong, at dahil nagloko yung mic natin, kailangan natin mag voice over dito. Pambihira. Ayan, nakabukas na yan para mas mabilis yung video natin. Kailangan natin magawa yung unit ni sir ng maayos. Okay, pasensya na, nagloko yung mic natin. At yun, bali sukatan natin ng bias to. Tingnan natin kung normal yung bias niya. May bias ba siya or wala. Kung bakit nakaprotect yung isang channel. Ayan. Hindi talaga ako sanay mag voice over kasi on the spot. Recording ako sana sa audio. Yun. Kung makikita nyo, yung kanan talaga is nakapula talaga siya or nakaprotect talaga. Ayan. Handa natin yung tester natin na pogi. And then magsukat tayo. Tingnan natin kung bakit nakaprotect siya. Okay, ayan, handa lang natin yung tester. Mabagal yung tagahawak ng tester natin or ang bagal ni Solid G. Ayan, hindi ko na kinat yung video. Diretso voice over na lang, pampahaba ng oras. Okay. Ayan anong sukat? Nasa mataas, nasa 0.5 na yung bias nya. Dito magpo-protect talaga yan kasi nasa 0.5 na Napansin ko sa may LX20, once na umabot siya ng mga nasa 0.5, 0.6, magpo-protect na siya. Kumbaga naka-protect mode na. Dito sa may kabilang channel naman, yung hindi naka-protect yung indicator, pakita mo yung bias. Ay, halos malapit na rin. Yung malabo-labo lang yung kuha, pero halos nasa 0.4, magpo-0.5 na rin. Kaya may problema talaga kapag ganyan. Okay, ang gagawin dyan, i-fix bias lang natin yan. Tanggalin yung mga trimmer and then i-fix bias natin. Tapos yung deal dyan ay fix bias, mag-add ng power transistor and then mag-add ng fuse. Ayan, yun yung package na ginagawa ko sa may Ace na LX10, LX20, CE3, ano pa ba? Basta, yung mga unit na meron siyang abang and then walang fuse is ginagawa nating package. Nabaklas and then napalitan ko na. Nabaklas ko na yung board and then binaklas ko na itong board and then heatsink. Tama ba? Tapos tinanggal ko na yung board sa heatsink. Agulo. Ayan, bali nag-fix bias na ako. Yan, para hindi na as in mahaba yung video natin. Ayan, sa mga laging susubaybay sa atin, common na lang sa kanila or kabisado na nila yung ganitong klaseng galawan. Ito, kalawang yung 100 pala. Ito, kalawang din. Tapos, yan. Ito, 20, 1.8. Okay. Tapos, nag-add na tayo ng power transistor agad. Ganun din gagawin natin dito. Kasi nakakalimutan natin Ang gagawin natin, pagbaklas nito, lagay agad ng transistor para hindi mahirapan tayo pag-shoot sa may butas. Okay. C5200 and then A1943. Tapos kapag magdagdag kayo ng power transistor, huwag nyo kalimutan yung bloke nya. Yan, bloke. Kailangan magdagdag kayo. Yung sa may base nya, no need na. Yung 10 ohms kasi may nakabang na 10 ohms. Ayan, ano pa ba sunod na gagawin natin? Ito, try ko kung meron akong pamalit nitong 101. Palitan natin or kung hindi man, dugtungan na lang natin. Okay, kinalawang na Minsan kasi may purpose din niya kung bakit nilagay yan. Okay, balikan ko kayo. Palitan ko lang muna ito tapos try natin i-inject sa may supply. Tingnan natin kung magiging normal or mawawala yung protect niya.
bulok to pa pala oh. Yung mga kalawang na. Palitan ko lang muna itong mga kinakalawang. Ito, malapit na mabulok to. Natin kung magte-trigger ang relay and then kung may bias siya. Okay, dito nakakabit pa rin yan. And then obserbahan natin kung mawawala itong, ayun na, wala na. Baka magtapos magsalita eh. Ano, wala na yung protect nyo. Wala na. Kasi ang disenyo nito, once na umabot siya ng mga 0.6, 0.5, eh magpo-protect na siya. Saka tayo dito. Ayan, meron na siya. Halos na sa 0.26. Ito sa may dinagdag natin. O yan, okay. Working na. Yan rin naman yung bias na ginagamit natin lagi. Okay, working nitong channel 2. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi natin sasabay yung channel 1. Sabay na natin yan. Bali, mag-add na rin tayo ng transistor dito. Tapos fixed bias natin. Tapos hanapin natin kung bakit isang ilaw lang yan. Baka napundi na. Okay? Dalawang board na. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Yan. Tapos nag-check naman ako. Ito nga, tinisting ko na pala ito eh. Nag-check naman ako ng ilaw dito. Diba kanina hindi umilaw to dito na side. Dito, umilaw naman yung dalawang ilaw. Ayan. Nag-add na tayo ng power transistor. Okay, C5200. Ayan. Common lang, ako lang din naman kung anong ginawa natin dito, kung ano in-apply natin dito, yun lang naman ang gagawin natin dito, or ginawa natin dito. 1.8, tapos to 20 ang gamit ko dito. Ayan, kung may mas malapit kayong diskarte, eh, comment talaga kayo dyan sa may comment section. Basta akin, ito yung diskarte ko, or ito yung pamamaraan ko sa pag-prepare dito, or pag-modified. Ayan. Ngayon, ay babalik ko lang muna ito sa may, or testing pa lang muna natin to. Sige nga, testing ko muna. Testing ko muna kung ilaw itong, kapikita ko muna sa inyo na umiilaw itong dalawa na. O ayan, naibalik ko na yung mga kable. Okay. Ngayon, pakita ko sa inyo ah. Hindi na ako magsusukat kasi haba lang yung oras natin. O ayan. Umiilaw naman pala siya, mahina lang. Mahina lang yan, oh. Umiilaw rin, oh. Mahina lang yung ilaw niya. Ayan, nakala ko hindi siya umiilaw. Sa ilalim kasi sa banda. Yung mahina lang umiilaw. Okay, nag-relay ba? Meron naman eh. Sa dalawa, okay. Ngayon, ibabalik ko lang muna itong dalawang board natin sa main-sink. Tapos, yun na. Maglagay na tayo ng fuse dito. Binaklas na natin yung power supply. And then, ito pala, naibalik na natin yung dalawang board natin sa may heatsink. Ayan. Tapos, yan, naka 5 pairs na ito ah. Yan, naka 5 pairs na siya. Nagad tayo ng tag-iisang pares. Tapos dito, ano din, siyempre. Ayan. Pagbalik guys, ingat kayo. Baka mamaya makalimutan nyo lagyan ng sapin. Or, hindi kayo naglalagay ng sapin kasi ito, mag-add kayo tapos di nyo sinapinan. Madidisgrasya yung unit nyo. Ayan. Ngayon, ito na yung power supply. Binaklas na natin. Tapos nag-add na tayo ng fuse box or fuse holder. Ito. Sa mga taga-subaybay natin, kabisado na nila kung paano natin gawin ito or paano tayo gumawa. Ayan, dito tayo nagpuputol sa mga ngayon lang nakasilip ng video natin. Ayan, dito tayo nagpuputol. Dito, tapos dito. Ayan. Dito naman na side, kailangan mong iangat dito. Diode dito. Kailangan mo itong angat para makapagbutas ka dito. Magbutas ka dito, tapos putulin mo to. Yan na yung magsisilbing fuse mo. Yan, same din dito. Dito naman, wala ka naman na iangat, magbubutas ka lang. Tapos ito yung fuse box na ginagamit ko. Ayan, may takip. And then, yung fuse na to sa loob ah. Ang ginagamit ko na fuse is 15 ampere. Ayan, may laman na yan, dalawa. Okay, para mamaya hindi na ako maglalagay. Ayan. So ngayon, babalik ko muna itong diode. Babalik natin itong diode. Tapos balik natin itong power supply. Balik natin yung dalawang board para makapag-audio testing tayo. Sana wala na ibang problema. Balik ko na yung power supply. May fuse na yan. Ilagyan na natin ng fuse yung kanina. Tapos binalik natin yung dalawang board natin. Ito and then ito. Okay. Tapos naglagay na tayo ng speaker. And then audio source natin. Audio source natin itong cellphone natin na isa. Tapos naka-stereo mode tayo. Isang mid-high, isang sub. Pasensya na sa background. Ngayon,
Yan, tingnan natin kung may audio na para matapos na yung vlog natin. Oh, meron, oh. Meron. Oh, meron. Okay. To 20 natin para masabing talagang okay na. Ayan, naka 20 na. Ayan, bahala ka dyan. Okay. Ayan. Ito 20 na yan, ha. Ayun, okay na yan. Hanggang dito na lang. Ang ginawa natin ay fixed bias tayo. Nag-add tayo ng power output. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kabilaan channel. Tapos, naglagay tayo ng fuse para sa protection niya. Okay? Yun lang guys. Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bagu-baguhan pa lang. Take note ha, baguhan lang. Kung paano mag-repair ng nakaprotect yung isang channel. O either 1 channel, 2 channel, or parehas talaga na nakaprotect. Yun naman kadalasan dyan yung itong trimmer niya, oh. Yan, trimmer niya. Ayun, finix natin siya. Sa mga master diyan, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Basic na lang sa kanila ito. Ayun, sir from Sir Romy ng North Caloocan. Maraming salamat, sir, ha. North Caloocan ba? Baka may magkamali ako. Taga Caloocan. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, ha. Promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin, always on the go na, 24/7. So, kung gusto magpa-repair, along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then, syempre, paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel, so kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace atin lahat.